Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ate, dadalhin na kita sa ospital. Wag, ayos lang naman ako eh. Tsaka dagdag gastusin na naman yan. Anong ayos? Umuubo ka na nga na may kasamang dugo tapos ayos lang? Wala ito. Madalas na rin itong mangyari sa akin eh. Malamang nagasgas lang ang lalamunan ko kakaubo. Umiinom naman ako ng herbal eh. Kaya nga, sa'yo na nanggaling na matagal na yung pag-ubo mo. Basta magpapacheck up ka na. Lilac, alam kong nag-aalala ka, pero hindi natin kayang gastusin sa pagpapacheck up. Paniguradong magre-reseta niya ng doktor ng mga gamot na hindi naman natin kayang bilhin. At saka wala tayong pera ngayon. Saktong pangkain lang ang meron tayo. Magagawan niya ng paraan, ate. Magtatrabaho ako. Hindi. Magtapos ka ng pag-aaral. College ka na sa susunod na pasukan. Ate, bakasyon ngayon. Anong gusto mo wala tayong gawin? Magbulag-bulagan na lang ako sa nangyayari sa'yo? Hindi naman ito malala eh. Ayos lang ako. Ate, wag ka namang pasaway, please. Mas pasaway ka talaga. Mas marunong ka pa sa katawan ko. Napapikit si Lilac at napakagatlabi para pigilan ang sarili na sagutin ng nakatatandang kapatid. Siniyasat pa niya ang katawan ni Lina at doon lang niya napansin na napakapayat na nito at halos ang ilalim ng matay nangingitim na at inakalang dahil lang sa pagpupuyat. Napaiwas siya ng tingin at napabuntong hininga. Hindi niya maatim na titigan ng kapatid dahil sa sitwasyon nito. Bata pa lang sila nang mamatay ang kanilang mga magulang. Hindi nila alam kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay nila. Ang tanging naaalala lamang ni Lilac ay ang litratong nakita nila mula sa pulisya kung saan ang katawan ng mga magulang ay halos gutay-gutay na para bang sinugod ng mababangis na hayop. Dahil wala silang pera, hindi nila nakamit ang hustisya kaya halos nakalimutan na ang kaso. Buo na ang desisyon ko, ate. Magtatrabaho ako. Bakasyon pa naman eh. Sayang ang araw. Kahit makapag-ipon lang tayo pambili mo ng gamot. Lilac, baka kung magtrabaho ka, hindi mo maasikaso ang pag-aaral mo. Wala akong paki sa pag-aaral ko dahil ikaw lang ang natitirang kakampi ko. Kung mawawala ka rin, wala nang silbi ang pag-aaral ko. Ayokong dahil lang sa akin ay masira ang kinabukasan mo. Ang pag-aaral pwedeng balikan, ate. Pero ang buhay mo iisa lang. Ikaw lang ang meron ako. Paano na ako kapag nawala ka? Sige, payag ako. Pero sasamahan kita sa paghahanap mo ng trabaho, ha? Wag na, ate. Kaya ko na. At saka kailangan mong magpahinga. Pinayagan na kitang magtrabaho muna kahit ayaw ko. Pero hindi ibig sabihin nun pababayaan din kita. Kailangan alam ko ang papasukan mo. Dapat ligtas ka at marangal ang makuha mong trabaho. Hindi naman ako maghahanap ng trabahong iligal eh. Basta. Paano ang nararamdaman mo? Yang ubo mo, ate. Baka lumala. Hindi naman tayo maglalakad, hindi ba? Ayos lang yon. Gamitin na natin ang natitira nating pera para makahanap ka ng trabaho. Kapag may trabaho ka naman, tiyak may ibabalik din yun. Sige na nga, alam ko namang bubuntot ka pa rin sa akin kahit hindi ako pumayag eh. Abay, mabutit alam mo. Sabi mo nga 2 na lang tayo. Hindi ako papayag na mapahamak ka, kaya dapat sigurado ako sa papasukin mong trabaho. Oo na, ate. Kinabukasan, umalis ang magkapatid para maglakad-lakad sa bayan at sa palengke para maghanap ng pwedeng pasukan na trabaho ni Lilac. Panakanak tinitignan ni Lilac ang kapatid para tignan kung ayos lang ang lagay nito. Pinuntahan nila ang iba't ibang tindahan, grocery store, bakery, hardware, kahit saan na lang. Pero halos lahat hindi nangangailangan ng bagong empleyado. Nahirapan si Lilac na maghanap ng mapapasukan dahil bata pa siya at wala namang karanasan sa pagtatrabaho. May ilan naman pwede sanang pasukan pero ayaw ni Lina dahil mabibigat ang gawain. Pagod na silang naglalakad, bagsak ang balikat ni Lilac dahil ilang oras na wala pa rin silang mahanap na mapapasukan. Naisipan na nilang umuwi muna nang biglang may lumipad na poster mula sa kung saan at humampas pa sa mukha ni Lilac. Ano ba naman ito? Para namang nangiinis din itong hangin, oh. Sampalin ba naman ako ng papel? Teka, ano to? Urgent hiring? Kasambahay?
4,000 per month? Ate, eto na yun. Ang taas ng sahod. Tsaka libre na sa lahat oh. Ayan oh, nakalagay. Tara ate, puntahan natin ang address na ito. Ang laki naman ng sahod niyan. Baka marami sila sa bahay. Tapos maraming mga batang maliliit. Tapos malaki ang bahay, mansyon. Wag na, aalipinin ka lang dyan. Ate, malaki ang sweldo. Mas mapapabilis ang pag-iipon natin para sa pang-check-up mo. Pwede na ito. Huwag ka nang kumontra. Ito na lang ang pag-asa natin, oh. Patingin nga. Ay, wag na. Tignan mo yung address. Nasa dulo ng bayan natin eh. Ni hindi nga yun pinupuntahan ng mga tao. Ate naman eh, hindi na pupuntahan kasi nga sabi mo po dulo. At saka hindi naman po tayo nakakapunta dun eh. Sige na, puntahan na muna natin. Hay nako, ayoko nga. Baka mapanganib. Sige na ate, ayaw mong pumunta. Ako na lang mag-isa. Lilac, hoy, ang kulit mo talaga ha? Mas makulit ka eh. Sige na, payagan mo na ako ate. Ay, sige na nga. Oo na. Pero kapag may naramdaman na tayong kakaiba, wag na tayong magpatuloy ha? Oo na ate. Sige, halika na. Ayun oh, may tricycle. Sumakay na tayo. Manong, sasakay po kami. Pakihatid po kami sa lugar na ito, Manong. Habang bumabiyahe sila, napatingin si Lilac sa daan. Habang papalapit sila sa lugar, ay dumadalang na ang mga bahay. Bumibigat na rin ang pakiramdam niya na para bang may mga matang nakasilip mula sa gubat. Kinilabutan siya pero agad niyang tinago ang naramdamang takot dahil ayaw niyang mag-alala ang kapatid. Ayun ate oh, nakikita ko ng malaking bahay. Dito lang kami Manong, maraming salamat po ah. Hala, napakalaking bahay naman. Mansyon ba ito? May ganito pala sa barangay na ito. Nakatago at parang yan lang ang bahay na nakita ko simula nang pumasok tayo sa liblib na daan. Ayan ka na naman ate, hindi naman ito masyadong malayo mula sa isang baryo. Baka kaya lang malayo kasi sila ang nagmamay-ari ng buong lupain dito. Pero may kakaiba akong nararamdaman dito, Lilac. Umuwi na kaya tayo? Ay, eto na naman siya. Ayokong umuwi. Dapat makita muna natin ang lugar bago ka manghusga. Ay, ang kulit mo talaga. Magkapatid kasi tayo eh. Alam mo yon ate. At alam mo kung wala akong sakit, hindi mo ito gagawin. Ate, gusto ko itong ginagawa ko. Gusto kong makatulong sa'yo. At kahit wala kang sakit, basta ganitong edad na ako, tutulong din ako. Ay, parang ang tagal na nitong tinayo ah. Tignan mo, yung semento may lumot na, tapos yung git, kinakalawang na. Napapalibutan pa ng mga malalaking puno ng manggang malaking bahay. Parang nakakakilabot dito. Iba rin ang simoy ng hangin eh. Nakakataas ng balahibo. Oo nga, pero ang ganda pa rin. Tsaka liblib kasi, normal lang na malamig ang klima. Idagdag mo pa na maraming ang mga puno rito. Anong maganda rito? Mukhang haunted house nga eh. Magandang umaga sa inyo. Ay kabayo! Ate, siya yata yung may-ari. Magandang umaga po. Nag-a-apply po ako bilang kasambahay. Magandang umaga rin sa inyo. Mabutit may pumunta na dito. Ilang linggo na ako naghahanap ng kasambahay. Malayo kasi ang lugar niyo, sir eh, at halos kayo na lang ang nakatira dito. Ate, ang tono ng boses mo. Bago lang din ako dito. Nabili ko ang mansyon na ito ng 1 buwan. Gusto ko talagang dito manirahan kasi tahimik, malayo sa magulong mundo. Saka naisip kong linisan at ayusin lang ang mansyon na to. Magiging maganda na. Ang sabi ng dating may-ari, napabayaan lang talaga dahil sa abroad na sila nakatira. Kaya po pala. Naintriga din po ako dito, sir. Ang laki po kasi ng sweldo bilang isang kasambahay lang. Tinaasan ko talaga ang sweldo. Alam ko kasing walang papayag na pumunta dito kapag maliit ang sweldo. Tapos malayo pa. Pwede po ba naming matanong kung anong pangalan nyo? Gaya ng sinabi ko, nag-a-apply po sana ako. Ako si Yolo. Pasok muna kayo. Pumunta rin ako ng bayan kanina. Kararating ko lang. Bumili ako ng tinapay. Sakto dumating kayo. Magmerienda muna tayo.
Nakangiting tumango si Lilac kasabay ng pagpasok ni Yolo sa loob ng malaking gate. Sumunod naman ang dalawang babae at pinaupo sa mahabang upuan sa sala. Inilibot ni Lilac ang tingin sa kabuuan ng mansyon at napansing halos lahat ng gamit sa loob ay may takip pang itim na tela. Naaamoy din niyang alikabok at kulob na bahay. Napakalawak ng mansyon at napapakamot na siya ng ulo nang maisip kung ilang araw niya itong lilinisin. Nagtimpla ako ng tsaa. Heto ang tinapay na binili ko kanina. Magmerienda na muna tayo. Naku, nag-abala ka pa, sir. Maraming salamat po. Tawagin mo na lang akong Yolo. Hindi pa naman ako ganun katanda. 25 pa lang ako. Ah, pansin ko nga rin po. Akala ko nga magkaedad tayo eh. Bakit? Ilang taon ka na? Ay, hindi pa po pala ako nagpapakilala sa inyo. Ako po si Lilac at kasama ko po si Ate Lina. 20 years old na po ako at si ate naman po, 25. Nag-a-apply sana po ako bilang kasambahay kasi kailangan namin ng pera. May sakit po kasi ang ate ko eh. Lilac, hindi mo dapat yan sinasabi. Napansin ko rin nga. Parang hindi mabuti ang kalagayan ng ate mo. Namumutla siya. Medyo maayos pa naman ako. Hindi ko lang mapigilan ng kapatid kong nagpupumilit na magtrabaho eh. Eh kasi wala na nga tayong perang panggamot sa'yo, ate. Hindi mabuti ang kalagayan mo. Mas malala ito kaysa sa inaakala mo. Kailangan mo nga magpagamot. Parang doktor po pala kayo ah. Muntik na akong maniwala. Ate, yung tono ng boses mo, ano ba? Hindi ako doktor. Kakaiba lang kasi ang pagkaputla mo. Ah, Sir Yolo, kailangan ko po ang trabahong ito. Gusto kong maipagamot ang ate ko eh. Kayo na po ang nagsabi na malala ang kalagayan niya. Kailangan namin ng gamot pagkatapos makapagpa-check up. Alam ko po kung paano maglinis ng bahay at kung ano man ang utos niyo sa akin, gagawin ko po yun kagad. Sigurado kang kaya mo magtagal dito? Opo, para po sa ate ko. Parang kakaibang tono ng boses mo ah. Ligtas pa dito ang kapatid ko. Ate, siyang magiging amo ko. Kung yan ang iniisip nyo, walang problema. Gusto ko lang malaman kung kaya mo magtagal dito. Malayo ang lugar na ito at isang beses sa isang buwan ka lang uuwi sa inyo. Ah, opo, ayos lang. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho. Sige, bukas pwede ka na magsimula. Libre na ang pagkain mo dito. Pati na rin ang personal mong pangangailangan. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Sir, hindi naman po sa wala akong tiwala sa inyo ah. Pero dahil liblib itong lugar, inaasahan ko pong hindi nyo pababayaan itong kapatid ko. Oo, naiintindihan kita. Wala kang dapat ipag-alala. Ligtas ang kapatid mo dito hanggat susunod siya sa mga patakaran. Anong patakaran? Kailangang natutulog na siya pagsapit ng 10:00 at wag na wag pupunta sa mga kwarto na wala akong pahintulot. Bakit po? Anong meron? Yan lang ang patakaran ko at hindi ko na kinakailangan magpaliwanag pa. Lilac, ate, ayos lang. Yun lang naman ang patakaran eh. Maraming salamat po sir. Susunod po ako. Sige, bumalik ka na lang dito bukas. Umuwi ka muna para makakuha ka ng mga gamit mo. Pagkatapos nilang makapag-usap ay lumabas na sila ng mansyon. Ramdam ni Lilac ang mahigpit na hawak ng kapatid sa kanyang braso pero hindi niya ito pinansin. Dahil walang pumapasok na tricycle sa lugar, napilitan silang maglakad para makakita ng masasakyan. Hindi pa sila nakakalayo nang mapatigil sa paglalakad si Lina. Ayoko magtrabaho ka doon, Lilac. Ate, malaking pera na rin yun. At saka parang mapagkakatiwalaan naman siya eh. Mukha naman siyang mabait na amo eh. Anong mabait? Hindi nasusukat ang ugali sa itsura. Gwapo siya, oo. Pero mabait? Ewan na lang ha. Mukhang plastic ang pakikitungo niya sa atin kanina eh. May nararamdaman din akong kakaiba sa lalaking yun. Napaka-misteryoso niya. Parang may tinatago. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, ate. At saka kaya ko naman ang sarili ko eh. Lilac, alam mo kung hindi ako kampante. Ibig sabihin nun, ate, alam kong nag-aalala ka. Pero kahit ganon, ako na lang ang pagkatiwalaan mo. Kaya ko naman ito eh, ha? Huwag kang mag-alala.
Ay, natatakot ako sa totoo lang. Bakit ba ate? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Ano bang kinakatakot mo? Kasi, basta, ayoko sa mansyon na yon. Ayoko na sa iyong makipagtalo pa ate. Basta bukas magtatrabaho ako sa ayaw at sa gusto mo. Lilac, huwag kang makulit. Ate, pagod na ako pagod ka na rin. Kaya please naman, gagawin ko rin ito para sa iyo at sa akin. Bigla na lang kasi kung nalungkot Ito pa lang ang pagkakataon na magkakahiwalay tayo. Isang beses sa isang buwan ka na lang uuwi sa atin. Ayos lang yan ate. Pwede mo naman akong pasyalan sa mansyon. Sige na, oo na. Parang hindi na rin naman kita mapipigilan Hindi naman ate sa kumukontra ako sa iyo Pero ramdam ko naman na mabait si Seriolo at saka kukuhanin ko ang pagkakataon na ito para makaipon tayo. Hindi naman ako habang buhay na magtatrabaho sa kanya Mag-iipon lang ako tapos mag-aaral. Basta palagi kang mag-iingat doon Bibisitahin kita linggo-linggo. Oo ate, at marunong akong magkarate. Sa dami ng taon na nasa lansangan tayo at nakikipag-away, sanay akong lumaban sa mga madadayang kalaro Luka-luka. Ginawa mo pang laro ang pagtatrabaho sa mansyon. Gabi na nang makauwi sila ng bahay. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga na rin sila para makabawi ng pagod. Tinabihan ni Lilac ang kapatid at inayos pa ang magulo nitong buhok nang makatulog na. Ramdam niya ang bigat ng kanyang puso dahil sa pag-iisip na iiwanan niyang mag-isa si Lina pero wala siyang magagawa. Desperado na siyang ipagamot ang kapatid bago pa tuluyang lumala ang sakit nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nilutuan niya muna ng pagkain ng kapatid bago tuluyang umalis. Ilang minuto na siyang naghihintay sa labas ng gate ng mansyon pero hindi pa rin siya pinagbubuksan ng kanyang amo. Maya-maya ay nagulat siya nang makarinig ng boses sa kanyang likuran. Ay, hala! Sorry po, Sir Yolo. Hindi ko alam na nasa likuran kita. Nasaktan po ba kayo? Mukhang napalakas ang suntok ko Hindi, ayos lang ako. Pero ang sakit nga ng suntok mo. Yung bagang ko parang na-dislocate. Hala, totoo po ba? Sorry. Biro lang. Ang aga mo naman. Akala ko hindi ka natutuloy pero mali ako. Kasi po malayo-layo ang nilalakad dito kaya inagahan ko po talaga. Nakakatakot palang maglakad dito kapag madilim-dilim pa, no? Yung kakahuyan parang laging may nakatingin. Nakatingin? Baka yung mababangis na hayop ang nakikita mo. May mabangis palang hayop dito? Naku, pasensya na talaga. Nasaktan ko ang perpekto mong mukha, sir. Ayos nga lang. Hindi ganun ka-perpekto ang mukha ko. Totoo naman Ang bata mong tignan, napakakinis pa ng mukha mo, maputi rin at chinito. Hindi mo ba naiisip na minsan may mga mukhang mapanlin lang? Ha? Wala. Pumasok na tayo sa loob. Magluluto pa ako ng pagkain. Ako na lang po ang magluluto, sir. Kaya po ba kayo lumabas para bumili ng lulutuin? Oo, bumili ako ng isda. Kaya ko magluto. Mag-ayos ka lang muna ng mga gamit mo sa kwarto. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Okay lang naman po ang mga gamit ko Mamaya na lang po ako mag-aayos. Tutulungan ko na lang po muna kayo sa pagluluto. Wag na. Hindi naman madami itong lulutuin ko. Tumahimik na si Lilac dahil ramdam na niyang malapit ng magalit ang kanyang amo. Tahimik na lang siyang sumunod kay Yolo at itinuro sa kanya ang kanyang magiging kwarto. Pagkapasok sa silid, namangha siya dahil sa lawak at linis nito. Napatingin siya sa mga dalang gamit at bahagyang nahiya. Parang hindi bagay ang marurumi kong gamit dito sa kwarto. Bakit kaya halos walang bintana sa mansyon? Napakadilim tuloy. Baka ito talaga yung pagkakagawa ng mansyon. May bintana nga dito sa silid, maliliit naman at mataas. Ay, bababa na nga muna ako. Baka kailangan ni Sir Yolo ng tulong sa kusina Bumaba na nga muna ako at tumungo sa kusina. Lilac, bakit nandito ka sa kusina? Hindi ka ba muna magpapahinga? Bukas ka na magsimulang magtrabaho. Ayos lang po, hindi naman po ako pagod Gusto ko sanang tumulong.
Wag na, umupo ka na lang dyan. Sige, wala po ba kayong ipagagawa sa akin? Kung talagang gusto mo nang magsimula sa trabaho, pwede mo namang simulan sa paglilinis. Sige po. Huwag ka nang gumamit ng po. Mukha na ba akong tiyuhin mo? Kasi po, kasi amo kita, hindi ba? Pero okay lang kung ayaw mong maging formal. Ayos na rin siguro na mag-usap tayo na parang magkaibigan lang. Oo, tama. Mas gusto ko ang ganyan. Kapag pinupo ako, pakiramdam ko na dadagdagan ng 1 taon ang edad ko. Nagugutom ka na ba? Kanina ka pa nakatingin sa niluluto ko. Ha? Hindi, napapatulala lang ako. Luto na ang isda, kumain na tayo. Maglagay ka na lang ng plato. Sige, salamat sir. Salamat saan? Sa utos mo, kasi may trabaho na ako. Ay, kumain na tayo. 2 lang naman tayo dito kaya sabay na tayong kumain. Okay? Sige, ayos lang naman kung yan ang gusto mo. Ano, kumusta ang luto ko? Ayos naman. Hindi masarap ano? Nakikita ko sa ekspresyon mo. Hindi naman. Ay, matabang nga lang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, allergic ako sa bawang at asin, pati sa kalamansi, kaya huwag kang maghahanap ng ganun dito sa mansyon. Bawang, kalamansi at asin? Parang aswang lang Yun din ang sabi ng iba tuwing naikukwento ko. Ay, pasensya na. Yun ang una kong naisip Nagbibiro lang ako at hindi naman totoong may aswang. Paano mo na siguro? Hindi pa kasi ako nakakakita Ikaw ba naniniwala ka na may aswang? Hindi ko rin alam kung nag-e-exist ba sila. Wala yan, panigurado. Napakainit na rin ng panahon Kung meron man, tiyak na sunog na sila. Pero tatandaan ko yung sinabi mo, kapag ako ang magluluto, walang bawang, asin at kalamansi. Kumain ka na lang, masyado ka madaldal. Pagkatapos mong kumain, ayusin mo yung iba kong pinamili kanina. Babalik ako sa bayan para mamili ulit. Kukulangin ang stock ko dahil nandito ka na. Akala ko kasi hindi ka tutuloy kagaya ng ibang nag-a-apply. Pwede naman akong pumunta sa bayan para mamili. Ayos lang sa akin. Ako na lang. Hindi naman marami ang bibilhin ko. Sigurado ka? Teka, Yolo, iyang mata mo, parang may kakaiba. Namumula. Bakit namumula? Baka nairita na naman. Maiwan na kita. Kailangan ko nang umalis para makabalik ako agad. Okay ka lang ba? Teka! Oo. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil nagmamadaling umalis si Yolo. Napakunot noon na lang si Lilac at nagpatuloy sa pagkain. Tinapunan pa niya ng tingin ang naiwang plato ng lalaki. Nagtataka siya dahil hindi man lang nito nabawasan ng pagkain. Pagkatapos kumain ay nagligpit kagad siya ng pinagkainan at inayos ang pinamili. Tsaka nagsimulang maglinis sa sala. Inuna niyang tanggalin ang mga telang itim. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga kakaibang ingay. Teka, ano yun? Parang atungal ng mga hayop yun Tama ba yung naririnig ko o guni-guni ko lang? San ba nanggagaling ang ingay na yun? May mga alaga ba siyang hayop dito? Lilac, anong ginagawa mo? Sorry, nagulat ako. Nandyan po pala kayo, sir. Kadarating ko lang. Ang linis na dito Mahusay kang maglinis. Hanga ako sa sipag mo. Anong ginagawa mo dyan sa may bintana? May hinahanap ka ba? May narinig lang po akong ingay ng mga hayop kanina Kaso hindi ko alam kung hayop nga ba yun. May mga alaga ka bang hayop? Baka nagugutom na. Pakainin ko kaya. Nasaan ba ang mga yun? Wala akong alagang hayop dito. Wala naman akong naririnig. Baka mga hayop sa gubat ang naririnig mo. Malapit kasi sa gubat ang bahay ko. Maraming mababangis na hayop doon. Baka nga. Okay ka na ba? Yung mata mo, mabutit hindi na namumula. Huwag mo nang alalahanin yon. Sige. Hala, nasugatan ka ba? Yung kamay mo may dugo Ha? Wala ito. Teka, hindi mo na kailangang hawakan.
Teka, wala ka namang sugat. Saan galing itong dugo? Wala ito. Siguro dahil sa isda kanina sa palengke. May nakita kasi akong isda kaso hindi ko na binili. Baka natalsikan ako ng dugo doon dahil sa ginagawa ng mga tindera. Ah, ganun ba? Heto, ayusin mo na ang mga pinamili kong stocks. Maliligo lang ako. Ah, sige po. Mukhang pagod ka na, Lilac. Magpahinga ka na pagkatapos mong ayusin ang mga pinamili ko. Ah, sige. Wala ka na bang iuutos sa akin na gagawin dito? Wala na. Sinunod ni Lilac ang utos ng kanyang amo. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang silid. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nakita niyang dugo sa kamay ng binata, pati ang pagiging pula ng mga mata nito. Sa kaiisip sa kahiwagaan ng lalaki ay nakatulog siya. Bigla siyang naalimpungatan ng makarinig ng kakaibang ingay. Parang mabangis na hayop na lumalapa ng kapwa hayop. Dinig na dinig niya ang pagnguya sa buto at ang tunog ng nakakakilabot na mahinang ungol ng hayop. Nanindig ang kanyang balahibo sa narinig pero mas nanaig ang kanyang kuryosidad. May tigre ba sa labas? Parang may kinakain na hayop. Teka, tignan ko nga. Kailangan ko rin malaman para masabi ko kay Seriolo na kailangan naming mag-ingat dito dahil may mababangis na hayop na pumapasok sa mansyon. Parang dito nagmumula ang ingay eh. Ay, Diyos ko! Ano yan? Isang halimaw! Yolo! Ah! May halimaw! Tulong! Lilac! Isa kang halimaw? May sungay ka at nakakatakot na pakpak. May matutulis na pangil at mahahabang kuko. Anong klaseng halimaw ka? Aswang ka ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Lilac, huwag kang aalis. Saan ka pupunta? Lumayo ka sa akin! Huwag mo akong kakainin! Ay, bitawan mo ako! Sinabi kong huwag kang lalabas sa kwarto mo pagsapit ng 10:00. Kaya ka ba hindi kumakain ng pagkain na may asin at bawang? Kaya ka may dugo sa kamay? Ah, nakakatakot ang mukha mo! Lumayo ka sa akin, aswang! Hindi ka na makakaalis dito. Hindi na kita papayagang umalis dito! Anong ibig mong sabihin? Nalaman mo na ang aking sikreto at kinakailangan kong panatilihin na hindi malalaman ng ibang tao ang totoo kong katauhan. Hindi! Aalis ako! Pakawalan mo ako! Buong lakas niyang tinulak si Yolo para makawala siya sa pagkakahawak nito. Tumama naman ang likod ng lalaki sa upuan at kinuha ni Lilac ang pagkakataong yun para pumunta sa kanyang kwarto dahil ito ang naisip niyang lugar na ligtas siya pansamantala. Lumabas ka dyan, Lilac! Hindi ka na makakatakas sa mansyon ko! Please, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong kakainin. Ikaw lang din ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Walang tao ang dapat makaalam sa totoong katauhan ko maliban sa pinagkakatiwalaan ko. Nagmamakaawa ako. Kailangan ako ng ate ko. Ng ate mo? Kung aalis ka dito, hindi mo na makikita ang mahal mong kapatid. Hindi mo alam kung gaano namin nagugustuhan ng mga taong alam naming may malubhang sakit. Wag! Huwag mong sasaktan ang ate ko. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Lumabas ka na sa kwarto mo kung ganon. Lalabas na. Pero, papatayin mo ba ako? Malalaman mo kung lalabas ka dyan. Please, lahat susundin ko. Kung gusto mo akong patayin, ayos lang. Pero kailangan ko munang maipagamot ang ate ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya si Yolo na puno ng dugo pero nasaan yung tao na. Hindi na katulad sa nakita niya kanina na napakapayat ng katawan, may sungay at mahahabang pakpak at kuko. Napapikit siya ng dahan-dahang lumapit sa kanya si Yolo. Naamoy niya ang masangsang na amoy na galing sa dugo. Puno ng takot siyang naghihintay sa gagawin ng lalaki pero lumipas ang ilang minuto, wala naman siyang naramdaman. Dumilat siya at nakitang wala na sa harapan niya ang lalaki. Naramdaman niyang nasa likuran na niya ito. Lilingunin na sana niya ang binata nang marinig ang malamig na tinig nito. Huwag kang lilingon.
papatayin mo ba ako? Hindi ako mamamatay tao. Matagal na rin akong hindi kumakain ng kagaya mo. Pero sabi mo kanina. Matagal lang ang sabi ko. Hindi ko sinasabing hindi na ako kumakain. Yolo, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang lumabas ng gabi. Kaya pala isa yun sa mga patakaran mo. Nakita mo na ang totoo kong anyo. Hindi ka na pwedeng lumabas ng mansyon ko. Yung ate ko, Sir Yolo, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ako. Paano na siya kung hindi na ako pwedeng umuwi? Sana iniisip mo yan bago ka lumabas sa kwartong ito. Ngayon, maging masunurin ka na. Pumasok ka sa kwarto mo at matulog. Napaupo siya matapos manlumo sa narinig. Humagulgol siya sa sobrang takot at pag-aalala. Naramdaman niya ang pagkawala ng presensya ni Yolo sa kanyang likuran. Nakumpirma niya yon nang lumingon siya at ang nakita na lang ay ang patak ng dugong galing sa katawan ni Yolo. Kinabukasan, nagising siya nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Yolo, dala ang pagkain na niluto para sa kanya. Agad siyang napaatras at sumandal sa dulo ng kama. Heto ang pagkain mo. Ipinagluto na kita. Hindi ko kailangan yan, Sir Yolo. Pakawalan mo lang ako. Gaya ng sinabi ko, hindi ka na pwedeng lumabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Hindi ko ipagkakalat ang sekreto mo. Pangako, wala akong pagsasabihan. Hindi lang ito tungkol dyan. At isa pa, wala akong tiwala sa mga tao. Pangako, ibabaon ko yun sa limot. Walang patutunguhan ang usapan natin. Kumain ka na. Baka nakakalimutan mo. Kasambahay ka rito. Kailangan mo maglinis pagkatapos kumain. Sir Yolo, teka, huwag kang umalis. Mag-usap pa tayo. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magtagal dito kasama ang aswang na lalaking yun. Si ate, kailangan niya ako. Teka, nasaan yung tao siya ngayon At paniguradong hindi siya magiging aswang, lalo na't umaga. Ito ang pagkakataon ko. Kailangan kong makatakas. Nabuhayan ng loob si Lilac at kaagad nag-isip ng plano paano makatakas. Napatingin siya sa loob ng kwarto at napansin niyang may kasamang tinidor sa binigay na pagkain ni Yolo. Kinuha niya ang tinidor at itinago sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Nang mapansin niyang wala si Yolo, agad siyang tumakbo papalapit sa pintuan. Anong binabalak mo? Ay, puwisit! Nakita niya ako. Wala na ring bawian. Tatakas ako dito kahit anong mangyari. Kahit mamatay pa ako. Lilac! Tumigil ka! Lilac! Malapit na ako sa gate. Konting tiis na lang. Ah! Paanong napunta ka kagad dito? Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung hindi marunong makinig. Hindi ko hahayaang maging agahan mo ko. Sige, subukan mong lumapit. Itutusok ko itong tinidor sa'yo. Sa tingin mo mapapatay mo ako sa tinidor na yan? Alam mo ba kung paano gamitin yan? Mas maganda na ito kaysa wala akong gagawin. Kung papatayin mo man ako, at least lumaban ako. Binalaan na kita, Lilac. Bitiwan mo ako! Yolo! Kung hindi ka madadaan sa mahinahong paraan, siguro mas magandang patayin na lang kita. Hindi! Pakiusap! Nagmamakaawa ako! Susunod na! Susunod na ako! Paano ko masisiguro na gagawin mo na ang sinasabi mo? Dahil mahal ko ang ate ko, ayoko siyang madamay dito. Gusto kong iligtas si Ate Lina. Pumasok ka na at kainin mo ang inihanda kong pagkain. Oo, pupunta na ako sa kwarto. Wag na wag kang aapak sa gate na ito nang hindi ko sinasabi, ha? Oo na. Umiiyak siyang bumalik sa kanyang silid habang impit na dinadaingan nananakit niyang leeg dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Yolo. Kinuha niya ang pagkain at nagsimulang kainin yon kahit wala siyang gana. Nang malapit na siyang matapos, pumasok si Yolo sa kanyang kwarto kaya napaatras siya mula sa kanyang pagkakaupo. Tapos ka na? Heto ang pamunas at walis.
Marami kang lilinisin ngayon. Sige, lalabas na ako. Doon ka muna magsimula sa sala. Sige. Teka, doon ka muna sa sala. Umupo ka muna doon sa sofa. Ha? Bakit? Akala ko ba maglilinis na ako? Huwag ka nang magtanong. Hintayin mo ko doon. Anong gagawin niya? Kanina pa siya ganun eh. May ginawa ba akong mali? Sumusunod na nga ako sa lahat ng gusto niya eh. Halika rito. Anong gagawin mo? Hindi na ako tatakas. Pangako. Huwag ka nang magtanong. Lumapit ka sa akin. Huwag kang malikot. Please, huwag mo akong sasaktan. Huwag mo akong lalapain. Lalagyan ko lang ng ointment ang pasa na nasa leeg mo. Ikaw ang may gawa nito eh. Tapos, Ayokong naririnig kang dumadaing. Yan, ayos na. Gagaling din yan. Huwag matigas ang ulo mo nang hindi ka nasasaktan. sige. Magsimula ka na maglinis. Aalis ako ngayon. Huwag mong subukan tumakas. Alalahanin mo ang ate mo. Nasa kamay ko ang buhay niyong dalawa. Napakagatlabi si Lilac sa kanyang narinig. Gusto niyang maiyak pero hindi na niya magawa. Napatitig siya sa basahan na binigay ng binata. Hindi niya namalaya na kanina pa pala nakakuyom ang kanyang kamao. Binalot ng katahimikan ng mansyon nang marinig niya ang pagsarado ng pintuan. Mabigat ang katawan niya nang simulan niya ang paglilinis. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho hanggang hindi dumarating si Yolo. Nang sumapit na ang gabi, narinig niyang may kumatok sa pinto. Napakunot noo si Lilac dahil alam niyang kung si Yolo yon, hindi na ito kakatok pa para makapasok. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Ayaw man niyang buksan pero dahil naisip niya na baka gusto lang ni Yolo na siya ang magbukas ng pinto, ay pinagbuksan niya ito. Aba, may magandang binibini pala dito. Hello? Magandang gabi. Sino po kayo? Hindi ba ako naikwento ni Yolo? Ako ang kaibigan niya. Ako nga pala si Brando. Kaibigan? Isa rin siyang aswang? Namumutla ka. Hindi ko alam na may tinatagong dilag si Yolo sa mansyon niya. Pasensya na po kayo. Hindi kayo makakapasok dito. Wala dito ang amo ko eh. Sandali lang. Kahit hindi ka na humingi ng paintulot sa kanya. Sabi ko nga magkaibigan kami. Sorry, pero hindi... Mas lalo mo kong inaakit ng paghiwalayin niyang katawan mo sa ulo mo eh. Palabang ka din no? Huwag po! Brando! Yolo, aking kaibigan. Nandito ka na pala. Akala mo yun? Dito ka pala nakatira? Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Anong kailangan mo? Bakit ka na parito? Yan ba magandang bungad sa matalik mong kaibigan? Pumasok ka na sa kwarto mo, Lilac. Wag! Hindi ba tayo maghahati sa kanya? Mukhang napakasariwa niya eh. Wala akong balak na kainin siya, Brando. At sa akin lang siya. Hindi ako papayag na hawakan mo siya. Hindi kita maintindihan, Yolo. Simula nang umalis ka sa baryo natin, ganito na pagtrato mo sa kapwa mo aswang? Matagal na akong humiwalay sa kalahi natin. Kung ganun, hindi na kita kaibigan? Lilac, pumasok ka na sa loob. Sige. Nagulat siya nang kusang sumarado ang pinto ng kanyang silid matapos niyang pumasok. Nanlamig ang buong kalamnan niya nang makarinig siya ng mga kalampag mula sa labas. Napatakbo siya sa sulok nang halos bumukas ang pinto dahil sa lakas ng kung anong bagay ang bumangga roon. Tumambad sa kanyang paningin si Yolo. May tumutulong dugo sa noo niya. Mapupula ang mga mata at nakalabas ang mahahabang kuko sa kamay. Ayos ka lang? Nasaan na si Brando? Huwag kang magbubukas ng pinto kapag hindi ko sinasabi. Aswang din siya? Masama siyang aswang? Ganun na nga siguro. Paano kaya niya nahanap kung saan ako nakatira? Yolo, ang dugo sa noo mo. Mas bumilis na ang pagtulo. Kailangan niyang magamot. Wala ito. Huwag ka nang lalabas sa kwarto mo. Mag-aalas 10 na ng gabi.
Sige, kung may kailangan ka. Wala na akong kailangan! Napatakbo siya sa lakas ng sigaw ni Yolo. Nilak niya ang pinto. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng daing ng hayop at ang tunog ng mga naglalagutukang buto. Napapikit siya at pilit na pinakalma ang sarili. Nahiga na lang siya sa sahig matapos hablutin ng kumot. Nagtalukbong siya tsaka tinakluban ng una ng ulo para hindi niya marinig ang mga ingay na yon. Kinabukasan, nagising siyang nakahiga na siya sa kama. Bakit ako nandito? Sa sahig ako nakatulog kagabi ah. Gising ka na pala. May inihanda akong pagkain sa kusina. Ah, sige. Sana ginising mo ko para ako na lang ang nagluto. Madali lang ang pagluluto. May masakit ba sa'yo? Wala. Ikaw, yung sugat mo, ayos na ba? Gumaling na. Sumunod ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Ano yun? Si Brando. Yung kaibigan mong balak akong lapain? Huwag ka mag-alala. Hindi niya yun magagawa sa'yo. Pero kailangan mong malaman na isa siya sa lahi ng mga mababangis na aswang. Hindi na ako kumakain ng tao. Pero siya at ang ibang mga aswang patuloy pa rin sa gawaing yon. Bakit hindi ka na kumakain ng tao? Dahil ayoko. Matagal ng panahon akong tumigil. Hindi mo na kailangan malaman kung bakit. Delikadong aswang si Brando. Hindi siya marunong maawa. Gusto niya ang dugo ng mga biktima at gusto rin niya ang may mga sakit. Si ate, paano kung mahanap siya ni Brando? Paano kung siya na ang sunod na target? Hindi ko masisiguro ang kaligtasan niya kung magkakaroon ka ng koneksyon sa kanya. Kailangan kong puntahan si ate. Kailangan ko siyang sabihan na mag-ingat. Yolo, matagal ko na siyang hindi nakikita eh. Hindi nabibisita. Paano kung may nangyari na sa kanya? Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi mo siya pwedeng puntahan. Dahil tiyak na minamanmanan ka na ni Brando. Kapag nasundan ka niya, hindi na rin magiging ligtas ang kapatid mo. Please, Yolo, kahit ngayon lang. Hindi ako tatakas. Gusto ko lang masigurong maayos ang kalagayan ng kapatid ko. May sakit siya eh. Alam mo yun? Yolo, gusto ko rin siyang balaan tungkol kay Brando eh. Pag-iisipan ko. Kumain ka na muna. Sige, susundin ko lahat ng utos mo. Lilinisin ko ang buong mansyon. Hindi ako magiging pasaway. Payagan mo lang akong makauwi. Ang sabi ko, pag-iisipan ko. Sorry. Sige, kakain na ako. Mabigat ang loob niya habang kumakain. Ayaw man niyang ipakita kusang tumulo ang kanyang mga luha. Nanginginig ang kamay niya habang sumusubo ng pagkain. Pagkatapos kumain ay nagsimula na siyang maglinis ng bahay. Ilang minuto ang lumipas, lumapit sa kanya si Yolo. Papayag akong dalawin mo ang kapatid mo kung kasama ako at ipapangako mong hindi mo sasabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman mo. Talaga? Pinapangako ko. Gusto ko lang siyang makita at malaman kung okay lang ba talaga siya ngayon. Halika na, wala kang dapat dalhin. Alam mo kung ano ang ayaw ko. Huwag na huwag mong susubukang tumakas. Oo, hindi ako tatakas. Halika na. Tahimik lang ang kanilang biyahe. Sa isip ni Lilac, ang makitang maayos lang ang kapatid niya ay panatag na siya ron. Pero hindi pa rin mawala sa isipan niya kung saan siya kukuha ng perang pampagamot sa kapatid. Yolo, kakapalan ko na ang mukha ko ah. Pwede bang bumali? Sige. Talaga? Maraming salamat. Nandito na tayo. Teka, paano mo nalaman ang address ko? Hindi ko pa ito sinasabi sa iyo ah. Lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ay alam ko. Kaya huwag kang magbabalak ng masama. Pwede na ba akong lumabas ng kotse? Sandali. Heto ang bali mo. Ha? Ngayon na agad? Salamat ha. Sa wakas, maipapacheck up ko na ang kapatid ko. Maraming salamat talaga. May isang buong araw ka para gawin ang gusto mo ngayon. Tandaan mo, nandito lang ako. Nakabuntot lang ako sa'yo. Kanino itong kotse? Ay, si ate lumabas ng bahay. Sakto. Ate! Lilac, nandito ka pala. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka.
Ate, kamusta ka? Anong kalagayan mo? Parang mas pumayat ka. Hinay-hinay lang sa tanong mo. Ayos lang ako. Ikaw? Anong ayos? Hindi ka okay sa paningin ko eh. Mas marunong ka pa sa akin, ganon? Ate, nag-aalala ako sa'yo. May problema ba, Lilac? Wala naman. Magandang umaga. Sir, nandito ka rin pala. Naku, pumasok muna kayo. Bakit ka pa nagpasama sa amo mo rito? Nakakahiya tuloy. Kasi... Saktong pupunta din kasi ako sa bayan. Pinasama ko na lang siya sa akin. Tama. Halika na sa loob. Sige, pasok na kayo sa loob. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Tulungan mo ko, Lilac. Nakakahiya naman sa bisita natin. Sige ate, walang problema. Pinaupo muna ni Lilac si Yolo sa upuang nasa sala habang naghihintay sa kape. Pagkatapos sumunod siya kay Lina papunta sa kusina. Ayos ka lang ba, Lilac? Oo naman ate. Ayos lang ako. Hindi naman masyadong mabigat ang mga gawain dun sa mansyon eh. Magkapatid tayo, Lilac. Kilala kita. Anong problema? Ha? Ano ate? Wala. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Pero ngayon binigyan na ako ni Yolo ng sweldo, kaya makakapagpa-check up ka na. Talaga? Ipunin mo ang iba para, yan ka na naman ate. Tsaka na ang pag-iipon kapag magaling ka na. Ayos lang ako. Magpapa-check up na tayo ngayon at malalaman na natin kung totoong ayos ka lang. Nako, wag na ngayon at ate naman eh. Yung boses mo, nakakahiya sa bisita natin. Eto, dalhin mo. Kanina pa siya naghihintay doon. Ate! Shh! Mamaya mo na lang ako sermonan. Mamaya, magpapacheck up ka ha? Lilac? Oo na. Yolo, eto na ang kaping tinimpla namin sa'yo. Ayos lang. Hindi na dapat kayo nag-abala. Walang asin o bawang yan. Lilac, kailan ba nilalagyan ng asin o bawang ang kape? Ikaw talaga. Maraming salamat, sir, sa pagsama sa kapatid ko rito. Akala ko nga sa katapusan pa siya uuwi eh. Napaaga ngayon ah. Hindi naman ba naging pasaway ang kapatid ko? Siguro kinukulit ka niya, no? Hindi naman. Masunuri naman ang kapatid mo. Oo naman, ate. At saka bakit naman ako magiging pasaway? Tsaka hindi naman na ako bata eh. Kinakamusta lang kita. Baka kasi gusto mong umalis na sa trabaho mo kung nahihirapan ka. Sabihan mo lang ako. Ha? Hindi na ate. Mas magandang nagtatrabaho ako ngayon. Masasanay rin ako. Ang kulit ng kapatid ko, no? Medyo. Ate, umuubo ka na naman at mas maraming dugo nang nilalabas mo ah. Kailangan na natin siyang dalhin sa Doktor Yolo. Ate! Ate! Kumising ka! Si ate! Yolo, nahimatay si ate! Ako na ang magbubuhat sa kanya. Natatakot ako. Hindi ko kayang mawala siya sa akin, Yolo. Malapit nang mangyari ang kinatatakutan mo. Nararamdaman ko. Pero may kaunti pang pag-asa. Hindi! Ayoko! Gagaling si ate! Halika na, Yolo! Bilisan mo! Nagmamadali silang sumakay sa kotse. Pagkapasok ay hindi kagad pinaandar ni Yolo ang sasakyan kaya nagtaka si Lilac. Tatanungin sana niya ang binata pero may naramdaman siyang kakaiba sa lalaki. Nang tinignan niya ito sa rearview mirror, nakita niyang nakatingin dito sa kanila. Titig na titig ang kanyang amo kay Lina. Nanlaki pa ang mga mata ni Lilac nang makitang namumula ang mga mata ng binata at pilit na tinatago ang matutulis na pangil. Maya-maya ay bigla na lang pinaharurot ni Yolo ang kotse. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ng mukha ni Lina. Napakabigat ng kanyang nararamdaman. Parang sinasakal siya ng hangin dahil sa takot. Nang makarating sila sa ospital, tumawag kaagad si Lilac ng nurse. Mabilis na dinala ang kapatid sa emergency room. Habang naghihintay sila sa doktor, ay nanatili naman sa tabi niya si Yolo.
Tahimik lang ang binata pero ramdam niyang hindi ito mapakali. Nang lumabas na ang doktor, halos gumuho ang mundo niya nang marinig niya ang balita nito. Diyos ko! Yolo! Si ate! May infection sa baga! Kung hindi siya mabibigyan ng mga gamot ngayon, baka mamatay na siya, Yolo! Ayoko! Hindi mamamatay ang kapatid mo. Hindi ko na alam ang gagawin. Natatakot ako. Maging malakas ka para sa kapatid mo. Ikaw ang kailangan niya ngayon. Tama ka. Dapat maging malakas ako. Masusolusyonan ko ito. Maggagabi na. Kailangan na natin bumalik sa mansyon. Pero hindi ko pwedeng iwan si ate dito. Babantayan ko siya. Tapos na ang oras mo dito. Uuwi na tayo. Pakiusap, hindi ko sasabihin sa kahit sinong sikreto mo. Iwanan natin ang kapatid mo ngayon na. Nararamdaman ko si Brando. Kung ayaw mo ang kapatid mo sunod niyang patayin, umalis na tayo. Nandito siya. Paano si ate? Mas lalong malalagay sa peligro ang buhay niya. Ikaw ang pakay ngayon ni Brando. Sigurado kung hindi niya gagalawin ang kapatid mo dahil hindi niya pakilala. Pero kapag nalaman niyang kapatid mo si Lina, maaaring siya ang unahin. Hindi, ayoko mangyari yun. Pero paano si ate? Ako na ang bahala sa kanya. May tatawagan akong kaibigan na pwede kong utusan para asikasuhin siya. Kailangan na nating umalis. Sige, halika na. Umalis na tayo. Magmadali ka. Pagkasakay nila sa kotse ay mabilis itong pinaandar ni Yolo. Halos lumipad ang sasakyan sa bilis ng pagmamaneho niya. Nang makarating sa mansyon ay inis na nagsalita ang binata, ay inihagis pa ang susi ng kotse sa sofa. Pagkatapos ay naghilot pa siya ng sentido. Hindi talaga ako tinatantanan ni Brando. Huwag kang mag-alala sa sitwasyon ng kapatid mo. Gagaling siya. Hindi ko alam kung paanong hindi mag-aalala. Wala pa kaming pambayad tapos... Tatawagan ko ang kaibigan ko mamaya. Ako nang bahala sa lahat ng gasto sa ospital. Ha? Hindi yun libre. Magtatrabaho ka sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bakit mo ito ginagawa? Huwag ka nang magtanong. Maraming salamat. Teka, yung mata mo, namumula na naman. Kinakailangan ko ng kumain. Pumasok ka sa kwarto mo. Oo, sige. Nanginginig ang kamay niyang sinarado ang pinto pagkapasok sa silid. Hindi nang tagal, nakarinig siya ng daing ng hayop. Pero unti-unti ay nasasanay na siya sa paraan ng pagkain ng kanyang amo. Hindi tulad nung una, hindi na niya tinatakpan ang kanyang tenga. Hindi na rin siya umiiyak. Umupo siya sa kanyang kama at hinayaang dalawin ng antok. Pagsapit ng hating gabi, naalimpungatan siya nang may naramdamang matalas na bagay na dumampi sa kanyang tiyan. Napakaganda mong dilag. Lumayo ka! Kaya pala itinatago ka ni Yolo. Dahil naiiba ka. Palaban ka. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Yolo? Ang tusong yun, wala siya dito. Alam mo ba kung ano to? Itong sugat sa mata ko? Siya ang may gawa nito. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang mahalaga sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa namin sa mga mahihinang tulad mo? Wag! Nagmamakaawa ako! Walang tutulong sa'yo. Ano kaya ang mararamdaman niya kung dalhin ko sa harapan niya ang ulo mo? Hindi! Lumayo ka! Nanlaki ang mata niya nang lumabas ang matutulis na mga pangil ni Brando. Kasunod nun ay ang paglabas ng kanyang malalaking pakpak sa likod. Ang mga mata niya ay naging pula. Umatras si Lilac hanggang sa umabot siya sa dulo ng kama. Umatake si Brando kaya napapikit na lang siya habang sumisigaw ng saklolo.
Isang malakas na kalmot ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Agad na dumaloy ang kanyang dugo. Napaiyak siya sa sakit. Narinig niya ang naaaliw na tawa ni Brando nang makita siyang sugatan. Brando! Dumating ka ng mas maaga sa inaasahan ko. Mukhang tapos ka ng manginain sa gubat Binalaan kita. Sinabi ko sa'yong huwag mong pakikialaman ng akin. At sino ka para sundin ko? Tinalikuran mo ang angkan natin. Pagsisisihan mo ang ginagawa mong yan. Ipakita mo ang lakas mo, Yolo. Matatalo mo ba ako? Isa ka lang ordinaryong aswang na hindi na kumakain ng tao. Masyado kang maraming satsat. Tayo magharap! Ah! Magaling. Pero anong laban mo sa akin? Umalis ka dito, Lilac! Hindi! Paano ka? Iligtas mo ang sarili mo! Para akong nanonood ng telenovela. Anong akala mo, Yolo? Makakalabas pa siya ng buhay dito? Nang dahil sa mga taong tulad niya, naging mahina ka at wala ka ng silbi. Hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko. At hindi ako papayag na saktan mo si Lilac. Pwes, tatapusin na kita. Nakakainis na ring marinig ang kayabangan mo. Yolo! Sa likod mo! Diyos ko! Nanlaki ang mga mata ni Lilac nang makita niyang bumaon ang matutulis na kuko ni Yolo sa tagiliran ni Brando. Dahil doon, napaubo ito ng itim na dugo at dumadaing na lumayo kay Yolo. Sinamantala niya ang pagkakataong yon para itulak si Brando tsaka siya dali-daling lumabas ng silid. Dahil wala siyang mapuntahan, nagtago siya sa likod ng kabinet sa kusina. Mula roon ay dinig niya ang mga kalampag na dulot ng paglalaban ng dalawang aswang. Umaalingaw-ngaw ang palitan nila ng atungal. Nagbabagsakan ng mga kasangkapan sa buong mansyon hanggang sa marinig niya ang malakas na sigaw ni Brando matapos siyang dumausdos sa sahig. Nang sumilip siya ay nakita niyang tila nilampaso ng lalaki ang sahig gamit ang sariling dugo. Hintayin mo ang pagbabalik ko, Yolo. Walang yaka. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to sa akin. Hindi matutuloy ang plano mo hanggat nabubuhay ako! Ah! Babalik ako! Hindi pa ako tapos! Yolo! Yolo! Napakarami mong sugat! Ang daming dugong tumatagas sa'yo! Anong gagawin ko? Dadalhin kita sa ospital! Hindi ako gagaling sa ospital ng mga tao. Saan kita pwedeng dalhin? Sa kwarto ko. Ha? Sigurado kang doon lang? Oo, bilisan mo. Sige, dito ka lang sa kama mo. Humiga ka lang dito. Kukuha ko ng gamot. Gagamutin kita. Hindi na. Hindi ako gagaling sa mga gamot na sinasabi mo. Kung ganun, paano kita tutulungan? Wala akong alam paano gamutin ng aswang eh. Lilac, umalis ka na. Delikado na rito. Umalis na kayo ng ate mo. Magpakalayo-layo na kayo. May pera ako sa... Hindi kita iiwan na ganitong sitwasyon mo. Hindi na kita mapoprotektahan. Huwag kang magsabi ng ganyan, Yolo. Kahit umalis kami ni ate, susundan kami ni Brando. Ikaw lang makakapagligtas sa amin kaya huwag mong sabihing hanggang dito ka lang. Ikaw ang naghila sa akin sa kapahamakan kaya panindigan mo. Kailangan mong gumaling. Hindi ka pwedeng mamatay. Iyan ang nagustuhan ko sa'yo eh. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Huwag ka mag-alala. Poprotektahan pa rin kita. Sa ngayon, lumabas ka na muna sa silid ko. Bakit? Labas! Oo na. Hindi mo naman kailangan sumigaw eh. Hindi naman ako bingi. Pagkalabas sa silid ay hindi mapakali si Lilac. Naglakad siya pabalik-balik sa sala habang hinihintay ang paglabas ng binatang amo. Puro malalakas na atungal na nasasaktan ang kanyang naririnig mula sa lalaki hanggang sa biglang tumahimik sa silid nito. Bigla siyang napatakbo papasok dahil sa pag-aalala. Mabilis niyang tinitigan ng binata at nakitang nawalan nito ng malay.
Nasaan yung tao na si Yolo at naliligo sa pawis at dugo. Pinunasan niya ito ng basang bimpo at saka tinapalan ng mga sugat. Yolo, gumising ka! Hoy! Anong gagawin ko? Kanino ko pwedeng lumapit? Mag-isip ka, Lailak. Mag-isip ka. Teka, may tiyuhin pala kaming albularyo at nasa kabilang baryo lang. Ngayon ko lang naalala. Baka makatulong nga siya. Kailangan ko siyang puntahan bukas. Nagmamadali siyang umalis kinaumagahan. Saktong sumisikat na ang araw kaya kampante siyang hindi susugurin ni Brando ang mansyon. Sumakay siya ng tricycle nang makitang may bumiyahe sa lugar na yon para mapabilis ang kanyang pagpunta sa kanyang tiyuhin. Dumating siya sa isang kubo. Nakita niya ang tiyuhin niyang tahimik na nakatingin sa palayan. Tiyo Domeng! Lailak, ikaw ba yan? Opo, ako nga po. Abat matagal ko na kayong hinahanap ni Lina. Saan kayo nagpunta? Bakit kayo ka lang bumalik? Nasaan ang ate mo? Pasensya na po, Tiyo. Lumayas kami noon dahil gusto naming habulin ng taong pumatay sa mga magulang namin. At nung araw na babalik po sana kami rito, narinig namin ang sinabi mo noong nalasing ka na ayaw mo na kaming makita dahil kami ang rason kung bakit namatay ang mga magulang namin. Kaya po umalis na lang kami. Pero hindi naman po kami lumayo. Nandun lang po kami sa kabilang barangay. Hindi. Mali kayo nang iniisip. Lasing at nasasaktan lang ako noon kaya nasabi ko yun. Pero hindi ko kayo kinamumuhian. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Tiyo, pasensya na po iniwan namin kayo. Ang mahalaga bumalik ka. Selena, nasaan ang ate mo? Nasa ospital po. May sakit siya katulad ng kay inay. May sakit. Kinakailangan siyang gamutin. Opo, ginagamot naman po siya ng doktor ngayon, Tiyo Pero may iba po akong sadya sa inyo. Ano yun, Iha? Sabihin mo lang. May kaibigan po ako Nangangailangan siya ng tulong ninyo. Bakit? Ano nangyari? Teka, saan ang galing itong sugat mo sa balikat? Wala po yung sugat ko na yan. Mas kailangan po ng kaibigan ko ng tulong nyo. May nakaaway po kasi siya Kayo po ang una kong naisip, Tiyo. Kung gano'n, halika na. Pero gamutin muna natin yung sugat mo at baka maimpeksyon. At saka natin tulungan ang kaibigan mo. Maraming salamat, Tiyo. Sinundan niya ang kanyang tiyo papasok sa kubo. Nilinis ng kanyang tiyo ang sugat niya at nilagyan ito ng gamot. Pagkatapos ay tinulungan niyang ihanda ang mga halamang gamot na kanilang dadalhin para kay Yolo. Nang maayos na ang lahat, pumunta na sila sa mansyon. Naghanap sila ng masasakyan na tricycle para mabilis na makabalik. Habang nasa daan, kinakabahan niyang nililingon ang kanyang tiyuhin. Nanlalamig siya nang makita ang pagkunot ng noo nito nang pumasok ang tricycle na sinasakyan nila sa makitid na daan papunta sa mansyon. Iha, paano mo nalaman ang lugar na ito? Po, dito po kasi nakatira ang kaibigan ko Nakatira? Matagal nang walang nakatira dito. Ngayon lang din po siya tumira dito. May nabili po kasi siyang mansyon. Mansyon? Ang alam ko lang na mansyon ay tirahan ng mga... Aswang? Ay naku, hindi po totoo yan, Tiyo. Wala akong sinabing may aswang pa sa mga panahong ito. Hula ko lang naman po, Tiyo. Ito ba ang mansyon na sinasabi mo? Nandito na pala tayo. Opo, Tiyo Domeng, nasa loob po siya. Dalhin mo ko sa kanya. Sige po, nandito po siya sa kwarto. Teka, nandito siya kanina Nasaan na si Yolo? Ayun, nasa sahig na. Huwag kang lumapit sa lalaking yan! Po, anong ibig niyong sabihin, Tiyo? Hindi tao ang isang yan! Tiyo Domeng. Mabuti na lamang at nagdala ako ng... Wag, Tiyo! Wag niyo siyang sasaktan! Hindi tao yan! Aswang yan, Lilac! Tiyo... Teka, alam mo? Tiyo Domeng, magpapaliwanag po ako. Anong ginawa niya sa'yo, Lilac? Sinaktan ka ba niya? Siya ba ang nanakit sa braso mo?
Hindi po. Niligtas niya po ako, Tiyo. May isa pang aswang na sumugod sa amin dito. Siya po si Yolo. Nasa peligro ang buhay niya. Tulungan po natin siya. Hindi sila tinutulungan, Lilac. Ang mga katulad niya ay pinapatay. Pero iba po siya sa mga aswang. Hindi siya kumakain ng tao. Paano mo masisigurong hindi? Mga tuso ang aswang. Mapanlin lang. Tiyo, nagmamakaawa po ako. Siya ang nagligtas sa kapatid ko. Anong itinulong niya sa kapatid mo? Siya po ang dahilan kung bakit ginagamot sa ospital si Ate Lina. At siya po ang makakatalo sa aswang na bala kaming patayin. Kaya iligtas niyo po siya. Hindi mo ba alam na dahil sa kanila? Basta, hindi natin sila dapat tinutulungan. Tiyo, kahit para sa amin na lang ni Ate Lina, gawin niyo po ito para sa amin. Pakiusap po. Sige, pero sa isang kondisyon. Aalis ka pagkatapos niyang gumaling. Lalayo tayo sa bayang ito. Opo, Tiyo. Maraming salamat. Sige, doon ka lang sa labas. Hintayin mo ako doon. Sige po, Tiyo. Hindi ko na po ba kayo tutulungan? Hindi na. Kaya ko na ito. Parang pamilyar ang aswang na ito. Hindi siya mapakali. Gusto niyang pumasok sa kwarto at alamin ang kalagayan ni Yolo. Pero ayaw niyang mawala sa konsentrasyon ng kanyang tiyuhin sa panggagamot sa binata. Halos kalahating oras ang lumipas nang bumukas ang pinto. Tiyo, kumusta po? Ayos na po ba siya? Oo, kailangan lang niya ng pahinga. Maraming salamat, Tio Doming. Bakit po kayo umiiyak? Anong nangyari? Oras na siguro para malaman mo ang katotohanan. Anong ibig niyong sabihin, Tiyo? Anong katotohanan? Dahil alam mo ng totoong may aswang sa mundo, panahon na para malaman mo ito. Brando. Brando ang pangalan ng aswang na pumaslang sa mga magulang niyo. Ano? Siya rin ang aswang na pumatay sa mag-ina ko. Ha? Ang mga magulang ko? Pinatay ng aswang na yun? Oh, hindi sila pinatay ng tao at hindi rin na aksidente. Pinatay at kinain sila ng aswang. Patawad, Lilac. Dahil nung araw na yon, wala akong nagawa. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nangyari ito sa inyo. Yolo, maayos ka na? Bakit bumangon ka na? Hindi ko pa rin kayo maintindihan eh. Ikaw, Yolo, alam mo na sa simula kung sino ako? Hindi, Lilac. Hindi ko alam na makakapunta ka rito. Ang tadhana na mismo ang naglapit sa atin. Hindi ko ginusto na mapunta ka rito at malagay ang buhay mo sa peligro. Mga walang iya kayong aswang! Kung hindi dahil sa pamangkin ko, kanina pa kita pinatay! Handa akong mamatay. Hindi ako natatakot na mawalan ng buhay kapalit ng kaligtasan ni Lilac at Lina. Pero hindi ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga mahal nyo sa buhay. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Hindi lang ako makalaban noon dahil wala pa akong lakas para lumaban. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kailangan ko munang lumabas. Mabigat ang loob na lumayo muna si Lilac sa dalawang lalaki. Hindi niya alam kung anong emosyon ang sumasabog sa loob niya. Napahawak siya sa upuan sa labas ng mansyon at doon ibinuhos ang luha at sakit na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gate nang bumungad sa kanyang isang papel at isang litratong puno ng dugo. Kinuha niya yun at tinignan. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat sa papel. Ha? Lilac! Ano nangyari? Si ate! Nasa kamay ni Brando! Diyos ko! Kinakailangan natin siyang iligtas! Natagpuan niya si Lina. Kinakailangan natin silang mahanap. Ngayon na! At paano kami magtitiwala sa aswang na tulad mo? Hindi mo man kinain ang mga magulang ni Lilac. Wala ka namang ginawa. At isa pa, aswang ka pa rin! Tama na! Si ate! Si ate ang susunod na mamamatay kung hindi tayo kikilos! Huwag kang mag-alala, Lilac. Ililigtas ko si Lina. Dito ka lang muna. Mas ligtas dito.
Hindi ako magpapaiwan dito, Tiyo. Sasama ako sa inyo. Pero delikado doon. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Si Lilac ang pakay ni Brando. Hindi ko man gusto, pero ang natatanging paraan ay gawin siyang... Nahihibang ka na ba? Buhay ng pamangkin ko ang itataya mo! Hindi mo siya pwedeng gamitin! Sinusumpa ko. Ako ang mamamatay, hindi si Lilac. Tiyo, walang silbi ang buhay ko kung wala si ate. Sige, pero isuot mo ito, Lilac. Kung mapapasakamay ka ng aswang na yun, basagin mo itong kwintas. Makakawala ka sa kanya. Maraming salamat, Tiyo. Nasa kagubatan sila. Doon sila nagkukuta. Palagi akong pumupunta sa gubat dahil minamanmanan ko ang mga kilos nila. Magpapalit ako ng anyo bilang wakwak. Pagkatapos, kumapit kayo sa akin. Ililipad ko kayo papunta ron. Hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan, tandaan mo. Hindi mo ko kailangan pagkatiwalaan. Pero ipinapangako kung walang masama mangyayari sa kanila. Pumasok muna sa sariling silid si Yolo at doon nagpalit ng anyo. Paglabas niya, isa na siyang ganap na aswang na wakwak. Dinampot niya ang magtsuhin at saka mabilis na lumipad. Saglit lang na nilipad ni Yolo ang gubat dahil malapit lang din ito sa mansyon. Nasa ere pa lang ay natanaw na nila ang pinagkukutaan ng mga aswang. Mula sa malayo, nakita nila si Lina na nakatali sa puno, pero wala sa paligid si Brando. Bumaba na sila sa lupa sa di kalayuan. Ate Lina! Nasa paligid si Brando. Nararamdaman ko. Huwag kang padalos-dalos, Lilac. Isang malaking hakbang lang. Mamamatay ang kapatid mo. Anong gagawin natin? Kapag sinabi kong tumakbo ka papalapit kay Lina, tumakbo ka. At ikaw, Mang Domeng, ihanda mo ang pangontra mo. Sige. Naghintay si Lilac ng hudyat ni Yolo. Nagmasid muna ang binata sa paligid habang nag-iisip ng plano. Maya-maya ay nagbigay na ito ng hudyat. Lilac, ngayon na! 1, 2, takbo! Ate Lina! Lilac, bakit ka pumunta rito? Nandito ang aswang. Teka, nasa likod mo! Sa wakas lumabas ka rin, Brando! Ako ang harapin mo at huwag kang magtago sa likod ng babae! Paano kang gumaling kaagad? May sa demonyo ka na talaga? Nagagawa mo na rin ang mabilis na paggaling kagaya ng ginagawa namin? Pakawalan mo si Lina! Bakit? Aanhin mo pa siya. Malapit na rin siya mamatay. Walang yaka, Brando! Hindi pa mamamatay ang ate ko! At dahil alam kong pupunta ang dalagang yan para isalba ang mamamatay niya ng kapatid, kaya masaya ako ngayon. 2 ang magiging pagkain ko! Walang ibang mamamatay ngayon dito, kundi ikaw! Kahit maging sugatan uli ako, matatalo pa rin kita! Tama ng daldal! Tama, magpataya na tayo! Doon din naman mauwi ang lahat eh! Hindi na pinansin ni Lilac ang 2 aswang na naglalaban. Pinakawalan na niya ang kapatid bago pa may matalo sa 2. Pero habang inaalis niya ang pagkakatali kay Lina, bigla naman silang napaligiran ng mga aswang nakalahi ni Brando. Nanindig ang mga balahibo ng dalaga nang makita ang galit ng mga mata ng mga aswang. Naglalaway rin sila ng malapot dahil sa pagkatakam. Dalian mo na sa ginagawa mo, Lilac! Pakawalan mo na ang kapatid mo at ako na ang bahalang humarap sa mga aswang na ito! Tiyo, wala ka naman pong panlaban sa kanila. Paano mo sila haharapin? Yan ang akala mo. Mula nang kinuha nila sa akin ang mga mahal ko sa buhay, palagi na akong handa sa pagbabalik nila. Ngayong nandito na ang pagkakataon kong magiganti. Kahit buhay ko ay isusugal ko para lang maipagiganti ko ang mag-ina ko at ang mga magulang nyo. Tiyo, mag-iingat po kayo. Bilisan mo na sa pagkalag ng tali ko, Lilac. Oo, ate. Nang matanggal na ni Lilac ang pagkakatali sa kapatid, inalalayan niya ito at pagkatapos ay sabay silang tumakbo palayo. Nagtago sila sa isang malaking puno. Tsaka niya sinilip ang nagaganap sa paligid. Nakita niya nagpapalitan ng atake sina Yolo at Brando. Humihina ka na. Brando,
Sa tingin mo ba tatagal ka pa? Huwag kang pakampante, Yolo. Tao ang kinakain ko. Ikaw, hayop lang. Kung ganon, susubukan ko kung hanggang saan ang lakas ko. Anong ginamit mo? Ang lakas ko. Nawawala. Ano ang pulbos na yan? Hindi ko gusto ang amoy. Hindi mo yata nakita kanina. Mahina na palang paningin mo. Kanina ko pa ginagamit ang pulbos na yan saka hindi mo napapansin na kanina pa ako may takip sa ilong. Isa pa, may kasama akong dapat mong katakutan. Mang Doming, ilabas mo na ang basto na papatay sa kanya! Mang Doming, siya! Ang mukha niyang yan! Yan ang pumatay sa mga mahal ko sa buhay! Matagal na kitang inihintay na bumalik dahil gusto kong ako ang tatapos sa'yo! Ipaghihiganti ko sila! Natatandaan nga kita, tanda. Ikaw ang lalaking gustong isalba ang anak na namamatay noon. Walang iya ka! Ano? Sige, patayin mo ako kung kaya mo! Talagang papatayin kitang hayop ka! Tiyo! Huwag kang magpapadaig sa galit mo. Matagal nang patay ang anak mo. Sa galit mong yan, baka ikaw pa ang mapatay ng kalaban mo. Bago pa makalapit si Mang Doming kay Brando, mabilis siyang sinipa ng aswang, dahilan para matumba sa lupa. Nabitiwan ng matanda ang kanyang sandata at napahagalpak naman sa tuwa ang kalabang aswang. Muling umatake si Yolo para tumigil sa pagtawa si Brando dahil naririndi na siya sa boses nitong umaalingaw-ngaw sa paligid. Maya-maya ay natigilan ng binata nang marinig ang matinis na sigaw ni Lilac. Yolo! Saklolo! Lilac! Bitawan mo siya! Ang kapatid ko! Huwag mo siyang sasaktan, halimaw ka! Bitiwan mo ang kapatid ko! Walang iya ka! Magaling mga kasama. Dalhin niyo sa akin ang babaeng yan. Napunta na sa mga kamay ko ang babaeng kailangan ko. Alam mo bang napakasarap ng mga magulang mo? Ikaw kaya? Kaya pala nang una kita makita sa mansyon, nagustuhan ko na ang dugo mo. Naalala ko bigla ang dugo ng mga magulang mo. Walang iya ka! Wala kang kasing sama! Aminado kung wala akong kasinsama. Kasi kung mabait ako kagaya ni Yolo, isa pa rin akong mahinang aswang. Ang dugo nyo ay kakaiba. Nagbibigay ng kakaibang lakas sa kagaya naming mga wakwak. Kaya pagsasaluhan namin ng dugong yan. Mas masarap siguro ang dugo ng taong masigla pa ang katawan kesa sa malapit ng mamatay. Gusto kong matikman! Bitawan mo siya! Napakawalang iya mo! Magulang ko pa ang biniktima mo! Bakit naman hindi? Pumunta sila sa lugar na ito para maghanap ng pagkain. Kasama ang palad, sila ang naging pagkain ko! Hindi naman masama yun, di ba? Pare-pareho lang tayo naghahanap ng pagkain. Magkaiba nga lang ang kinakain natin. Bitiwan mo ako! Lilac, ang piling ko sa'yo! Gawin mo na! Ang kwintas sa hawak mo! Basagin mo na sa kanya! Oo nga pala. Tama. Ngayon ko nagagawin. Salamat sa pagpapaalala, Tiyo. Ngayon, humanda kang aswang ka. Ano ito? Ang sakit! Nasusunog ang mukha ko! Anong ginawa mong babae ka? Buti nga sa'yo. Diyan na masusunog ang pangit mong muka. Ang laman ng babasaging paluwit ng kwintas ay abo ng sinunog kong halamang makabuhay at inilagay ko sa langis na may orasyon. Sa oras na dumikit yan sa balat mo, mahihirapan kang huminga. Maninikip ang dibdib mo hanggang sa tuluyang huminto sa pagtibok ang iyong puso. Mas mabisa yan kesa sa pulbos na ibinigay ko kay Yolo. Walang yakang matanda ka! Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin! Mali ka! Ikaw ang pinagbabayad ko ngayon ng kasalanan mo sa amin! Brando! Talagang tumatakas ka pa? Palagi ka nang umaalis kapag dehado ka na. Bumalik ka rito! Hindi ka pwedeng tumakas! Ate? Kinagat si Lina ng isang aswang! Sandali, pamangkin! Nandyan ako!
Hala, mabilis na nangingitim ang sugat mo! Tiyo, mamamatay na ba ako o magiging aswang na rin? Kinagat ako ng aswang. May rabies ba sila? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malayo naman sa bituka ito. Sa braso ka lang kinagat. Ate, huwag kang matutulog, ate. Pagagalingin ka ni Tiyo. Papahirang kita ng langis para hindi kumalat ang laway ng aswang. Dito lang kayo. Nagsisitakas na ang mga aswang na kasama ni Brando. Kailangan ko silang sundan. Kailangan kong patayin si Brando para matapos na ang pagsunod-sunuran ng iba sa kanya. Dahil kung hindi, hindi matatapos ang kasamaan nila. Mag-iingat ka, Yolo, at bumalik kang ligtas, ha? Oo, babalik ako. Kasi ano? Marami ka pang utang sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ibabawas ko ang lahat ng iyong sasahod mo buwan-buwan. Ah, ganun ba? Sige lang, bumalik ka ng buhay para makasingil ka pa. Kapag namatay ka, mapapasakin ang mansyon mo, tandaan mo yan. Ayos ka rin mang blackmail ha. Huwag kang mag-alala. Babalikan talaga kita, Lilac. Lilac? Ano yun, ate? May kailangan ka ba? Patawad dahil hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Alam ko ang pumatay sa mga magulang natin ay isang aswang. Pero bata pa ako noon kaya hindi ko tinanggap ang katotohanan. Inilayo kita, pero ang tadhana ang naglalapit sa atin sa mga halimaw na yon. Alam mo rin yun? Kilala mo si Yolo? Hindi, pero nang makita ko ang anyong aswang niya ngayon, doon ko naalala na siya ang aswang na nakita kong nakatayo sa malayo habang kinakain ng mga magulang natin. Nandun ako ng panahon na yun, Lilac. Sumugod ako kina mama dahil may naiwan sila pero pagkahabol ko, sinalakay na kaagad sila ng mga aswang. Susugod pa sana ako pero pinigilan ako ni Yolo. Ate, huwag ka na munang magsalita, baka mapano ka. Kung sakaling mamamatay ako. Hindi ka mamamatay! Huwag kang magsalita ng ganyan, ate! Lilac. Ate, please. Hindi ko kaya, ate. Lumaban ka. Kaya mo. Hindi ka mamamatay. Ayoko. Ililigtas ka ni Yolo. Nangako siya. Ipagagamot ka niya sa magaling na doktor. Gusto ko lang na maging handa ka. Wag! Ate, ayoko! Sa tingin ko naman, pangangalagaan ka ng lalaking aswang na yun. Nakikita ko sa mga mata niya. Ibang mga tingin niya sa'yo. Punong-puno ng pag-aalala. Hindi, ate. Walang ibang titingin sa akin kundi ikaw. At ako rin ang mag-aalaga sa'yo hanggang sa gumaling ka. Kaya utang na loob. Huwag mo akong kausapin na para ka nang namamaalam. Hindi ako papayag, ate. Lilac, tumigil ka, ate! Natigil ang pag-uusap nila nang marinig ang malakas na sigaw ni Yolo mula sa kabilang bahagi ng gubat. Napatayo si Lilac dahil sa pag-aalala sa binata. Si Yolo? Balak mo ba siyang puntahan? Mapanganib doon. Hindi siya pwedeng mamatay, ate. Kapag namatay siya, babalikan tayo ni Brando at ng mga alagad niyang aswang. Kailangan ni Yolo ang tulong ko. Dalhin mo ito, pamangkin. Ano po ito, tiyo? Ang nakabalot sa panyo na yan ay pinulbos na pinatuyong bawang. Isaboy mo sa hangin pero siguraduhin mong papunta sa kalaban ng hangin para malanghap niya ito. Kapag nakita mo siyang nahihirapan, isaboy mo naman sa kanya itong lanang nasa bote. May orasyon ito na hindi niya magagawang labanan. Pwede mo rin itong ipainom kung kaya mo. Sa oras na magawa mo yun, tuluyan na siyang mamamatay. Sige po, tiyo. Salamat dito. Bilisan mo na! Sundan mo na sila! Opo. Lilac, mag-iingat ka, ha? Tiyo, kayo na po ang bahala kay ate. Huwag po ninyong hayaang mamatayan. Hindi pa naman oras ng ate mo, kaya huwag ka mag-alala. Lumakad ka na! Nagmadali si Lilac sa paghahanap kung nasaan ang mga aswang na naglalaban. Maya-maya ay nakita niya ang mga ito. Nagmasid muna siya at naghintay ng tamang pagkakataon para isagawa ang plano. Nakinig pa siya sa usapan ng mga ito habang naghihintay ng oras. Yolo, sa tingin mo hihinto dito ang paghahanap sa'yo ng ibang kalahi natin?
Alam nila ang ginawa mong kahihiyan sa ating angkan. Kaya nagbigay ng utos sa mga nakatatanda na patayin ka kesa maging kahihiyan. Kaya kahit mapatay mo ko, may tutugis pa rin sa'yo. Kaya hindi ako nagdalawang isip na patayin ka dahil may basbas na yun. Bilang na ang mga araw mo, Yolo. Handa akong harapin sila. Hindi ako natatakot na kalabanin sila kahit magsabay-sabay pa sila. Talaga? Tumatapang ka na nga. Masaya akong mamamatay at susunod sa impyerno, Brando. Pero titiyakin ko munang mauuna ka! Muling naglaban ang dalawa. Dahil dehado na si Brando sa laban, nakialam na ang ibang aswang na nanonood lang sa paligid. Pinagtulungan nilang atakihin si Yolo. Dahil sa takot ni Lilac na mapahamak ang binata, isinagawa na niya ang plano. Pumunta siya sa lugar na ang ihip ng hangin ay papunta sa kinaroroonan ng mga aswang at doon isinaboy ang pinulbos na bawang. Sabay-sabay na umangil ang mga halimaw dahil nahirapan sa paghinga. Ang balat din nila ay unti-unting nalapnos. Habang nahihirapan ang mga kalaban ni Yolo, sinamantala naman ng binata ang pagtakas. Dahil doon ay hindi siya gaanong napuruhan ng pinulbos na bawang. Nakita pa ni Lilac na nagsisitakas na ang mga kasama ni Brando. Naiwan ang aswang sa lugar na kinakapos na ng hininga. Sinamantala na ni Lilac ang pagkakataong yon para lapitan ng lalaki at sapilitang pinainom niya ng langis na may orasyon. Umatungal ng malakas si Brando dahil sa galit sa kanya. Ang sigaw nito ay pumailan lang sa gubat hanggang sa unti-unting humina at tuluyang nalagutan ng hininga. Sa wakas, natapos din ang buhay mong siraulo ka. Mas pangit ka pala ngayong patay ka na, ang sagwa ng dilat mong mata. Sira din ang tuktok mo no? Bakit ka nagpunta dito? Yolo, ayos ka lang ba? Nakalanghap ka rin ba ng pinulbos na bawang kanina? Hindi ako napuruhan. Medyo naapektuhan lang. Pero ang tanong ko sagutin mo, bakit ka sumunod dito? Dahil narinig ko ang malakas mong sigaw, naisip kong dihado ka na sa laban. Kawawa ka na at kailangan mo na ng tulong ko. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang isa akong talunan? Wala akong sinabing ganun Nga pala, kailangan ko nang bumalik. Si ate kailangan dalhin sa ospital Diyan ka na. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bumalik ka rito! Bahala ka na dyan! Sa mansyon ni Yolo pansamantalang tumuloy ang magkapatid kasama ang kanilang tiyuhin. Habang naroon sila, ginamot naman ni Mang Domeng ang sugat ni Yolo. Hindi naman ginamot ng matanda ang pamangking si Lina dahil may gamot ng iniinom ang dalaga na nireseta ng doktor. Paano ka nakalabas ng ospital, ate? Hindi ba't iniwan ka namin doon? Hindi ba sa'yo sinabi ni Yolo na nagpadala siya ng kaibigan? Yun ang tumulong sa akin. Pinilit ko siyang ilabas na ako. Kasi hindi naman ako malubha Kailangan ko lang na siguraduhin iniinom ang mga gamot kahit nasa bahay. Tsaka may tinawagan din na doktor si Yolo para doon ako magpatingin. Akala ko kasi sapalitan kang kinuha ni Brando sa ospital Pauwi na ako nun sa bahay. Bumili kasi ako ng ulam. Nakasalubong ko si Brando at sapilitan akong isinama at dinala sa gubat. Yolo, salamat pala ha. Ang laki ng tinulong mo sa amin. Dahil sa'yo nakaligtas kami kay Brando. Kasalanan ko rin naman kung bakit kayo nadamay sa gulo namin. Pasensya na. Saka ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Ang ganda ng sikat ng araw, Tiyo. Tara na po, magpaaraw tayo sa likod. Iwanan na po natin ang dalawang yan. Mukhang mag-uusap pa sila ng dibdiban Tama ka. Palatandaan ng bagong simula ang magandang sikat ng araw ngayong umaga. Pagkalabas ng dalawa ay napatingin naman si Lilac kay Yolo. Nakita niyang nakatitig na pala ang binata sa kanya. Natigilan siya nang biglang hawakan ni Yolo ang kanyang kamay. Mabilis niya itong binawi at saka tumayo. Magpapaaraw din ako. Ikaw ba? Anong paaraw? Gusto mo ako masunog? Hindi ka kasi nasunog sa pinulbos na bawang Baka sa sikat ng araw pwede na siguro. Ano? Di gusto mo na nga ako mamatay. Wala akong sinabing ganun Wala kang sahod ng 3 buwan. Hala, madaya. Kasalanan mo yan. Ginagalit mo ako
Imbis na mainis ay napangiti siya habang nakatingin sa binata. Naisip niyang hindi lahat ng masasama ay mananatiling masama. May mga nilalang na kayang magbago. Hindi siya nagsisisi na naging kasambahay dahil naging makulay ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon, naging albularyo si Laila kagaya ng gusto niyang gawin. Nagpaturo siya sa kanyang tiyuhin kung paano ang maging albularyo at ginabayan naman siya nito. Dahil nagkamabutihan naman sila ni Yolo, hindi na siya pinayagan ng binata na umalis pa sa mansyon. Hindi naman tumira si Lina kasama ng kapatid kahit pilitin pa ni Lilac. Mas pinili pa ng dalaga na manirahan kasama ang kanilang tiyuhin. Pero madalas naman silang magkasamang magkapatid dahil pinapasyalan nila ang isa't isa. Nakapagtapos din ng pag-aaral si Lilac sa tulong ni Yolo at naging matagumpay siya sa pagnenegosyo. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, shoutout po muna tayo sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po tayo kina Miss Melin Pinados at sa Pinados Family at Malaya Family, kay Rodilyn Julian from Qatar, kay Sweet Corn, kay Miss Ana Hapina, kay Ma'am Agripina Balsa, kay Ma'am Pachi Kitorias from Luanda, Africa, Miss Diana Henova from Hong Kong, Ma'am Pamela Allen, Miss Herlin Gabison at sa Gabison family from Boracay, Miss Danica Dulnuan from Iligan, Isabela, Miss Jess Pascual from Riyadh, Saudi Arabia, kay Miss Filipina Palsario from Germany na laging nag-i-emoji at heart sa ating upload, kay Miss Christine Manalo at Gabriel Manalo, kay Asil Amirin Monino from Camarines Sur. Naku, sana po tama ang pagkakabigkas ko ng pangalan nyo. Shoutout din po kay Sir Lance MBB from Malaysia, kay Ma'am Michelle De Mariano from Macau, kay Miss Angeli Godelosao from Alabang, kay Miss Emma Ponteres from Saudi Arabia, kay Miss Girlie Satur from Sealing Department ng Cosmo Malvar, Batangas, kay Andeng Loves Animals na nag-comment sa Ingiterang Kababata Upload. Ang sabi po niya, suportado raw po niya ang Miss Winnie Channel. Nako, salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Kay Ma'am Renessa Junrios Ramos from Hong Kong at kay Miss Genevieve Suko from Singapore. Salamat po sa inyong comments sa mga upload natin. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.